Ayon sa formula ng kasaysayan, ang panggigipit mula sa mga dambuhalang bansa ay hahantong sa pagkawasak ng isang mas maliit na bansa. Ngunit ngayong gabi, sisirain natin ang formulang iyon at susuriin ang nag-iisang bansa sa mundo na ginawang panggatong ang panggigipit para sa paglago. May isang bansang mas malakas sa sinumang malakas at mas mapagkalinga sa sinumang mahina. Isang bansang mahiwaga na sa tuwing inaasahan mong babagsak na dahil sa tindi ng panggigipit at paghihigpit, lalo pa itong bumabangon ng mas matatag. Kahit putulan ng kuryente, kahit pagbawalan ng teknolohiya, kahit isara ang mga pamilihan, hindi ito sumuko. Ang panggigipit ay hindi naging lason, kundi gatong para sa bansang iyon. At ngayon, nagsisimula ng mapagtanto ng mundo. May isang lahi na lalong lumalakas sa gitna ng panggigipit. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Isang bansa na sa gitna ng mga dambuhala ay nagbukas ng sariling landas sa pamamagitan ng katatagan at diwa. Ngayon, ikukuwento ko ang kanilang salaysay. Kung magugustuhan ninyo ang video na ito, sana ay suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Ang inyong interes ay malaking tulong para sa akin. Simulan na natin. Pagpasok ko pa lang sa silid-aralan ng Kennedy School, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba na ang takbo ng mga klase sa eskwelahang ito. Masyadong madalas nababanggit ang tungkol sa Pilipinas. Kapag kumuha ako ng klase sa supply chain, laging lumalabas ang usapin tungkol sa mga makabagong materyales ng Pilipinas. Sa klase tungkol sa pambansang kaunlaran, ang teknolohiya ng Pilipinas ang ginagamit na halimbawa. Sa klase ng mga modelo ng demokrasya, sinusuri ang pakikilahok ng mga mamamayang Pilipino. Kahit sa klase ng geopolitics, tuwing tinatalakay ang mga isyu sa Russia o China, laging nababanggit ang Pilipinas. Noong una, akala ko nagkataon lang. Pero ilang buwan ng ganito, kaya sa totoo lang, sawang-sawa na ako. Bakit ba laging tungkol sa Pilipinas? Pakiramdam ko, umiikot ang mga klase sa Harvard sa Pilipinas. Ako ay mula sa isang karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pangalan ko ay Hadi, 23 taong gulang. Ang lolo ko ay dating nagtrabaho sa Foreign Ministry at ang tatay ko naman ay nagtatrabaho sa Overseas Strategy Division ng isang malaking korporasyon. Ang mismong kapaligiran sa aming tahanan ay puno ng interes sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Mula pagkabata, ito ang aking kinalakihan. Ang ating bansa ang huwaran ng mga mauunlad na bansa. Ang teknolohiya ng ating bansa ang pinakamahusay sa mundo. Kaya lumaki akong naniniwala diyan. Ang pagpunta ko sa Kennedy School ng Harvard ay karugtong lamang nito. Nais kong mag-major sa International Political Economy para matutunan kung paano mas palalakasin ang impluensya ng aking bansa sa pandaigdigang entablado. Ngunit pagdating ko rito, mas lalong dumadalas ang pagbanggit ng mga propesor sa Pilipinas bilang isang modelo. Sa totoo lang, may kung anong inggit ang nagsimulang umusbong sa akin. Ganoon ba talaga kadakila ang Pilipinas? Siyempre, hindi ko ito ipinahalata. Bilang isang estudyante sa Harvard, maayos akong kumukuha ng mga tala, nagtataas ng kamay, ng maayos kapag may tanong, at nangangatwiran ng may lohika. Pero sa loob-loob ko, patuloy ang aking pagkadismaya. At ngayon, nagsimula na naman ang klase na iyon. Tumayo ang propesor sa harapan. Isang puting propesor na nasa katanghaliang gulang. 30 taon na siyang nagsasaliksik sa larangan ng International Political Economy. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang mga estudyante at nagsalita. Mula ngayon, magsisimula tayo ng isang espesyal na case study. Binuksan ko ang aking kuwaderno. Nagpatuloy ang propesor. Natutunan ninyo kung paano winawasak ng panggigipit ng mga dambuhalang bansa ang maliliit na estado. Venezuela, Iran, Cuba, Argentina, maraming bansa ang lumuhod sa harap ng mga sanksyon sa ekonomiya at teknolohiya. Nagsimulang sumulat ang propesor sa pisara. Panggigipit, pagbagsak, at sinabi niya, ito ang naging formula ng kasaysayan. Kapag nanggipit ang isang dambuhalang bansa, babagsak ang isang maliit na bansa. Walang naging eksepsyon. Habang nagsusulat, naisip ko, hindi ba't halata naman iyan? Pinalitan ng propesor ang slide. Ngunit ngayon, tatalakayin natin ang nag-iisang eksepsyon na sumira sa formulang ito. Natahimik ang buong klase. Ang bansang ito, mula pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyan,
ay nakaranas ng sinadya at estratehikong panggigipit mula sa apat na dambuhala, ang mga kolonyalistang kapangyarihan, ang Estados Unidos, Tsina, at maging ang mga kalapit bansa nito. Nagbulungan ng mga estudyante. Naging interesado rin ako. Apat na dambuhala ng sabay-sabay, tinaas ng propesor ang kanyang kamay para patahimikin ang mga estudyante. Ngunit hindi bumagsak ang bansang ito. Sa halip, sa bawat panggigipit, lalo pa itong lumalakas. Ito ang paksang susuriin natin simula ngayon. Ang nag-iisang bansa na nakalampas sa panggigipit ng mga dambuhala, biglang umingay ang klase. Marahil naisip ng mga estudyante ang mga bansang tulad ng Singapore o Taiwan. Ako naman, iniisip ko ang Turkey o Brazil, o kaya India. Ngunit pinalitan ng propesor ang slide. Malaking lumitaw sa screen. Pilipinas. Hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Pilipinas na naman? Nagbulungan ang katabi kong estudyante. Talaga? Ang Pilipinas? Akmang magtataas ako ng kamay, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Nagpasya akong makinig muna. Nagpatuloy ang propesor. Kung gayon, balikan natin ang panahon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagbago ang slide. Isang itim at puting larawan, ang lumitaw, mga guho ng lungsod, tumpok ng mga nasirang gusali, mga pabrikang umuusok. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor sa silid, taong 1945. Literal na nawala ang lahat sa Pilipinas. Ang lupain ay naging abo, at ang pundasyon ng industriya ay tuluyang nawasak. Itinigil ko ang pagsusulat. Nawala ang lahat, nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang propesor. Huminto ang mga pabrika, wasak ang infrastruktura at ang buong bansa ay paralisado. Ilang estudyante ang nagpakita ng pagkagulat. Pinalitan ng propesor ang slide. Ito ay isang ganap na pagkawasak dulot ng digmaan. Malinaw ang prediksyon ng Allied Forces. Imposible para sa Pilipinas na makabangon ng mag-isa. Inakala ng lahat na dahil sa pagbagsak ng ekonomiya at gobyerno, wala itong ibang pagpipilian kundi umasa sa tulong. Natahimik ang klase. Malinaw ang prediksyon ng Allied Forces. Ang Pilipinas, na walang likas na yaman, ay hindi makakabangon sa loob ng ilang dekada. Kung hindi ito kikilos at babagsak ang ekonomiya, sa huli ay mapipilitan itong tanggapin ang ating pamamahala. Tumango ako. Isang inaasahang senaryo. Ngunit ang sumunod na sinabi ng propesor ay iba sa inaasahan ko. Subalit, hindi nangyari ang inaasahang pagbagsak. Itinigil ko ang aking panulat. Ano raw? Ipinaliwanag ng propesor. Agad na kumilos ang gobyerno at mga inhinyerong Pilipino. Ginamit nila ang lahat ng natitirang kagamitan at kaalaman. Bagamat kulang sa lahat ng bagay, nagsimulang maglakad ang mga mamamayan sa landas ng muling pagbangon. Isang panibagong larawan ang lumitaw sa screen. Mga taong nagtatrabaho sa mga barong-barong, mga taong nakapila para sa rasyon, mga manggagawang nagtatrabaho hanggang gabi para muling itayo ang mga pabrika. Huminahon ang boses ng propesor at isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Ang buong lipunan ay nagtiis ng may pambihirang disiplina at kasipagan. Naghahati-hati sila sa kakarampot na pagkain, pinapatakbo ang mga pabrika gamit ang limitadong kagamitan, at tiniis ng mga pamilya ang kakulangan sa lahat ng bagay. Ibinaba ko ang aking panulat at tinitigan ang screen. Sinabi ng propesor, ang hindi nakalkula ng Allied Forces ay hindi ang material na bagay, kundi ang lakas ng kalooban. Pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nilang muling itayo ang kanilang bansa kahit mula sa abo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, pero tiyak na malaki pa rin ang pinsalang pang-ekonomiya na kanilang natamo, hindi po ba? Umiling ang propesor, hindi masukat ang pinsala. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ginawa ng Pilipinas ang pangyayaring ito bilang isang turning point. Nagbago ang slide. Hinding-hindi na muling ipapaubaya ang kapalaran sa ibang bansa. Nagpatuloy ang propesor. Ginamit ng Pilipinas ang panggigipit na ito para gawing pambansang estratehiya ang pagiging isang technology-driven nation. Sa sumunod na ilang dekada, isinulong nila ang pagpapalago ng industriya, pag-angkat ng makabagong teknolohiya at pagbuo ng sarili nilang infrastruktura. Isang graph ang lumitaw sa screen. Isang kurba na tumataas mula sa antas ng teknolohiya noong 1950s. Patungo sa pagiging isa sa mga nangunguna sa mundo noong 1980s. Dahan-dahang naglakad ang propesor sa harapan. Kahit na nawasak ang lahat,
Naging isa pa rin sila sa mga nangungunang technological power sa mundo. Hindi winasak ng panggigipit ang Pilipinas. Ito ang nagbigay daan sa kanilang kasarinlan. Napigil ng klase ang kanilang hininga. Naguluhan ako. Akala ko magtatapos ang kwento sa pagiging biktima lamang ng Pilipinas. Ngunit naging isang epiko ito ng paglago. May mali dito. Naglakad ang propesor sa gitna ng mga estudyante at sinabi, "Ito ang Pilipinas. Isang bansa na hindi bumabagsak sa ilalim ng panggigipit, kundi ginagawa itong gatong para sa paglago." Hinigpitan ko ang hawak sa aking panulat. Nagsimula akong makaramdam ng hindi magandang kutob. Naramdaman kong ang klase na ito ay patungo sa isang direksyon na lubos na iba sa aking inaasahan. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang panggigipit. Habang binubuklat ko ang aking kuwaderno, naisip ko, ang kwento pagkatapos ng digmaan ay isang espesyal na kaso lamang. Sinabi ng propesor, ang pinagmulan ng ikalawang panggigipit ay isang makapangyarihang kalapit bansa. Biglang nanigas ang aking katawan. Nagbulungan ng klase. Ilang estudyante ang tumingin sa akin. Yumuko ako para itago ang aking mukha, ang aking bansa. Nang gipit sa Pilipinas, isang walang basehang paratang. Pinalitan ng propesor ang slide. Isang dokumento ang malaking lumitaw sa screen. Isang dokumento na nakasulat sa wika ng aking bansa. Pagpigil sa industrialisasyon ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ipinaliwanag ng propesor. Mula 1970s hanggang 1990s, ang gobyerno at mga korporasyon ng aking bansa ay nabahala sa pagbuo ng Pilipinas ng sarili nitong posisyon sa larangan ng electronics at pagmamanupaktura. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Propesor, hindi po ba't simpleng kompetisyon lang iyon?" Umiling ang propesor. "Iba ang kompetisyon sa panggigipit. Tingnan ninyo ito." Nagbago ang slide. Sinadyang estratehiya ng paglimita sa teknolohiya at MGA yaman. Nagpatuloy ang propesor. Sadyang nilimitahan ng bansang iyon ang pagbibigay ng mahahalagang piyesa at materyales sa Pilipinas. Ang mga kritikal na sangkap ay huling ibinibigay at mas mataas ang presyo na itinakda para lamang sa mga kumpanyang Pilipino. Hinigpitan ko ang hawak sa aking panulat. Posible bang totoo iyon? Nagsimulang magbigay ng mga konkretong halimbawa ang propesor. Noong 1980s hanggang 1990s, malaki ang market share ng aming bansa sa isang partikular na materyal. Ngunit ang mga kumpanyang Pilipino ay pinaghihintay ng ilang buwan hanggang kalahating taon bago makuha ang materyal na iyon. Isang chart ang lumitaw sa screen. Mga lokal na kumpanya, agad na supply. Mga kumpanyang Amerikano, 1,002 buwan. Mga kumpanyang Pilipino, 6 na buwan. Napasinghap ang mga estudyante. Sinabi ng propesor, idinahilan ng mga kumpanya namin ang kakulangan sa supply, ngunit sa katotohanan, may intensyon silang pabagalin ang pag-unlad ng mga produkto ng Pilipinas. Nagtaas ako ng kamay. "Propesor, sinabi ko sa pinakamahinahong paraan, mayroon po bang matibay na ebidensya na sinadya talaga iyon ng aming bansa?" Tila naghihintay ang propesor at ipinakita ang isang dokumento. Ito ay isang internal na dokumento mula sa Ministry of Industry and Resources ng aking bansa. Kailangan ng pagpigil sa industriya ng elektroniko ng Pilipinas. Namula ang mukha. Sinabi ng propesor, ito ay isang internal memo mula 1985. Malinaw na nakasaad dito ang pangangailangang pigilan ang pag-unlad ng teknolohiya ng Pilipinas. Natahimik ang buong klase. Wala akong nagawa kundi manahimik. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang propesor. Ang inaasahan ng aking bansa, kung maaantala ang supply ng mga pyesa, matatalo ang Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Kung mapapanatili ang agwat sa teknolohiya, mananatili itong isang mababang antas na partner. Muling lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta, malaking pagkaantala sa pagbuo ng produkto ng Pilipinas, pagkabigo sa pagpasok sa pandaigdigang merkado. Nanginginig ang aking kamay habang nagsusulat. Talaga bang ginawa iyon ng mga kumpanya ng aming bansa? Nagpatuloy ang propesor. Ngunit hindi inaasahan ang naging tugon ng Pilipinas. Nagbago ang slide. Kung ganun, kami na mismo ang gagawa. Ipinaliwanag ng propesor. Idineklara ng mga kumpanyang tulad ng Ayala, San Miguel at mga umuusbong na tech companies ang lokalisasyon ng mga pyesa at pagpapaunlad ng sariling teknolohiya sa pagmamanupaktura. Ito ay isang desisyon na hindi umasa sa teknolohiya ng aming bansa. Lumitaw ang isang larawan sa screen. Mga inhinyerong nagsasaliksik magdamag, mga teknisyan na binabaklas at muling binubuo ang mga kagamitan sa sahig ng pabrika.
Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Libo-libong inhinyero ang natulog sa sahig ng pabrika. Sinubukan nilang gayahin ang proseso ng pagmamanupaktura nang wala ang mga piyesa mula sa amin. Paulit-ulit silang nabigo, sumubok muli, at nabigo na naman. Hindi ko kayang tingnan ng diretso ang screen, sinabi ng propesor. At noong 1992, lumabas ang resulta. Pinalitan ang slide. MGA piyesang gawa sa Pilipinas, panguna sa mundo. Naghiyawan ang klase. Nagpatuloy ang propesor. Sa mismong panahon na pinapabagal ng aming bansa ang supply ng piyesa, na kumpleto ng Pilipinas ang sarili nitong teknolohiya at maraming bansa sa Asya ang naapektuhan nito. Ibinaba ko ang aking panulat. Nanginginig ang aking kamay at hindi na ako makapagsulat. Naglakad ang propesor sa harapan. Ang panggigipit ay nagpapabagsak sa mahihina. Ngunit kapag nakatagpo ito ng isang exception tulad ng Pilipinas, ang panggigipit ay nagluluwal pa ng isang halimaw na tinatawag na teknolohikal na kasarinlan. Isang estudyante ang nagtanong, "Propesor, bakit po nabigo ang inyong bansa?" Ngumiti ang propesor. Inakala ng aming bansa na susuko ang Pilipinas. Ngunit sa halip na sumuko, pinili ng Pilipinas na harapin ang hamon. Hindi ko maiangat ang aking mukha. Sa huli, sinabi ng propesor, "Nabigo ang panggigipit ng aming bansa na pahinain ang Pilipinas." Sa halip, isinulong pa nito ang sariling ekosistema ng industriya ng Pilipinas. Ito ang resulta ng ikalawang panggigipit. Isang graph ang lumitaw sa screen. 1990, market share ng piyesa mula sa amin. 40%. 2000, market share ng piyesa mula sa amin. 15%. 2010, market share ng makabagong materyales ng Pilipinas. Nangunguna sa mundo. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong magtanong, bakit hindi nabibigo ang Pilipinas? Habang inihahanda ng propesor ang susunod na slide, sinabi niya, "Ngayon, dumako tayo sa ikatlong panggigipit." Sa pagkakataong ito, mula sa Amerika, muling nagbulungan ang klase. Itinaas ko ang aking ulo, pati Amerika, at isang kakaibang damdamin ang umusbong sa akin. Hindi na pagkadismaya, kundi pagkausisa. Paano nga ba nakaligtas ang Pilipinas? Ang pinagmulan ng ikatlong panggigipit ay ang Amerika. Nagingay ang klase. Nakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. Ang Amerika ay kaalyado ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi maaaring maging paborable sa Pilipinas ang kwento. Ngunit sinira ng sumunod na salita ng propesor ang kapanatagan na iyon. Sadyang hinarangan ng Amerika ang pag-unlad ng Pilipinas sa space development at defense technology. At ito ay partikular na nakatutok lamang sa Pilipinas. Itinigil ko ang pagsusulat. Pilipinas lang? Nagpakita ang propesor ng isang acronym sa screen, Missile Technology Control Regime. At ipinaliwanag niya, noong 1980s, nang simula ng Pilipinas ang sarili nitong pananaliksik sa rocket, ganap na tinanggihan ng Amerika ang paglipat ng teknolohiya dahil sa posibleng paggamit nito sa militar. Dasama. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. "Propesor, hindi po ba't karaniwang hakbang iyon noong panahon ng Cold War?" Umiling ang propesor. "Hindi ito karaniwan." Nagbago ang slide. Isang malinaw na talahanayan ng paghahambing ang lumitaw. Germany, France, Space Technology Cooperation, pinayagan. Pilipinas, ganap na pinagbawalan. Natahimik ang klase. Kumurap ako. Pinayagan ng Germany pero nagpatuloy ang propesor. Kahit na magkaalyado, ang Pilipinas lamang ang inuri bilang isang bansa na dapat bantayan. Nagtaas ako ng kamay. "Propesor, hindi po ba't dahil iyon sa mas mataas na posibilidad na gamitin ng Pilipinas ang teknolohiya sa paraang militar?" Tila naghihintay ang propesor at ipinakita ang isang dokumento. Ngunit, ang hindi alam ng lahat, ang Pilipinas ay naghahanda na pala para sa space development. Isang dokumento mula sa gobyerno ng Pilipinas noong 1980s ang lumitaw sa screen. 1985, internal na pag-apruba sa plano para sa sariling rocket. 1986, nagsimula ang pananaliksik ng isang team mula sa UP para sa Satellite Communication Protocol. 1987, opisyal na humiling ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika ng kooperasyon sa teknolohiya ng space rocket. Nagulat ang mga estudyante. Naguluhan din ako. Noong 1980s pa lang, may space development na sila? Pinalitan ng propesor ang susunod na slide.
Isang salita lamang ang malaking lumitaw bilang sagot ng Amerika. Hinding-hindi. Napigil ng klase ang kanilang hininga. Sinabi ng propesor, ganap na hinarangan ng Amerika ang 4 na pangunahing teknolohiya para sa Pilipinas. Lumitaw ang isang listahan. Liquid Rocket Engine Technology, High Pressure Fuel Injection System, Satellite Guidance, Guidance Computer. Huminahon ang boses ng propesor. Kung wala ang 4 na ito, hindi makakapagpalipad ng kahit isang rocket. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahan. Imposible ang independenteng pananaliksik sa sariling teknolohiya ng rocket. Ang industriya ng kalawakan ng Pilipinas ay maaantala ng hindi bababa sa 20,030 taon. Ang plano ng Pilipinas para sa kalawakan ay halos imposible na. Tumango ang mga estudyante. Ganoon din ang naisip ko. Kung gayon, nabigo sila sa huli. Ngunit ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Isang larawan ng isang prefabricated na laboratorio. Isang masikip na espasyo na halos 20 metro kuwadrado, mga lumang mesa at mga makalumang computer. Sa loob nito, seryosong nakaupo ang mga mananaliksik. Sinabi ng propesor, sa isang makalumang 20 metro kuwadrado na laboratorio, sinimulang harapin ng Pilipinas ang pagbabawal na ito. Isang sunod na larawan ang ipinakita. Mga inhinyerong manu-manong gumagawa ng mga metal na piyesa, ipinaliwanag ng propesor. Pinagbawalan din silang bumili ng mga piyesa mula sa ibang bansa. Hindi tinanggap ng mga dayuhang kumpanya ang mga order mula sa Pilipinas. Kaya't ang mga inhinyero na mismo ang gumawa. Isa pang larawan. Mga doktorandong estudyante na natutulog sa laboratorio ng unibersidad. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Isang team ng mananaliksik mula sa unibersidad ang bumuo ng sarili nilang guidance system nang walang anumang disenyo. Ganap nilang ginawang lokal ang communication protocol. Tinanggihan sila ng mga dayuhang kumpanya para sa paglulunsad, ngunit patuloy silang nakipagnegosasyon hanggang sa huli. Tinitigan ko ang screen. At noong 1996, nagbago ang slide. Tagumpay ang paglulunsad, NG unang Agila satellite. Naging isa sa iilang bansa sa mundo na may sariling satellite. Pumalakpak ang klase. Pagkatapos noon, patuloy silang nagpabuti at ngayon ay isa na sila sa mga bansang may mahalagang papel sa pandaigdigang space development. Susunod na slide, 2023. Kinilala bilang opisyal na partner ng NASA. Dahan-dahang naglakad ang propesor sa harapan. Isang kaso kung saan ang bansang pinagbawalan ay naging partner ng bansang nagbawal, nag-iisa sa kasaysayan. Ibinaba ko ang aking panulat. Kailangan kong aminin ito, ngunit hindi dito nagtatapos ang panggigipit ng Amerika. Nag-focus ang mga estudyante. Pinalitan ng propesor ang susunod na slide. Sa pagkakataong ito, mga fighter jet. Isang larawan ng fighter jet ang lumitaw sa screen. Plano para sa pagbuon sariling fighter jet. Nang i-anunsyo ng Pilipinas ang plano nitong bumuo ng sariling fighter jet, gumawa ng internal na dokumento ang Amerika. Isang dokumento mula sa Pentagon ang lumitaw sa screen. Kung magiging independent ang Pilipinas sa paggawa ng sasakyang panghimpapawid, mababawasan ang impluensya ng Amerika, nagbulungan ang mga estudyante, at muling tinanggihan ang paglipat ng 4 na pangunahing teknolohiya para lamang sa Pilipinas. Lumitaw ang isang listahan. Advanced Radar, Infrared Search and Track System, Targeting Pod, Electronic Warfare Suite. Sinabi ng propesor, kung wala ang 4 na ito, imposible ang pagbuo ng isang fighter jet. Nagtaas ako ng kamay. Propesor, ang pagtanggi sa paglipat ng teknolohiya ay isang pagpili ng isang soberanong bansa. Hindi po ba't isang eksaherasyon na sabihing panggigipit ito sa Pilipinas? Ipinakita ng propesor ang isang tala ng pahayag mula sa Pentagon. Hindi natin maaaring ibigay ang teknolohiya sa Pilipinas. Sa kalaunan, magiging kakumpetensya natin sila. Binalot ng katahimikan ang klase. Nawalan ako ng masabi. Sinabi ng propesor, malinaw ang inaasahan ng Amerika. Kung walang pangunahing teknolohiya, mabibigo ang Pilipinas sa pagbuo ng fighter jet. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta. Pagkabigo sa pagbuo ng fighter jet, pagpapanatili ng pag-asa sa Amerika, pinalitan ng propesor ang slide. Ngunit muli, hindi sumuko ang Pilipinas. Isang larawan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, Research and Development Center, ang lumitaw, daan-daang inhinyero,
Idineklara nila ang ganap na lokalisasyon. Ginamit nila ang lahat ng yaman ng Research and Development Center at ng lokal na industriya ng depensa. Sumunod ang mga larawan, mga mananaliksik na gumuguhit ng mga disenyo hanggang gabi, mga eksena ng test flight, isang bodega na puno ng mga nabigong pyesa. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor. Mahigit 10 taon nilang binuo ito. Daan-daang beses silang nabigo. Ginamit ng mga inhinyero ang reverse engineering para gayahin ang mga teknolohiyang sinasabing imposible. Isang estudyante ang nagtanong. At nagtagumpay po ba sila? Pinalitan ng propesor ang screen. FA 50PH. Bagamat isang joint development sa South Korea, ito ay isang sasakyang panghimpapawid na puno ng sariling teknolohiya ng Pilipinas. At sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng fighter jet, sa wakas ay nakuha nila ang ganap na pamumuno. Pumalakpak ang klase. Sa huli, kinailangan ding kilalanin ng Amerika ang Pilipinas bilang isang pantay na partner. Nabigo ang panggigipit na pahinain ang Pilipinas. Sa halip, isinulong pa nito ang kasarinlan ng kanilang industriya at militar. Kamakailan, humihingi na ng tulong teknikal ang Amerika mula sa Pilipinas para sa pagbuo ng kanilang sariling susunod na henerasyon ng fighter jet. Nalito ako ng husto. Bakit ba lalong lumalakas ang bansang ito sa tuwing ginigipit? Karaniwan, kapag ginigipit, bumabagsak. Ngunit ang Pilipinas, bumabangon. Napigil ng klase ang kanilang hininga. Habang inihahanda ng propesor ang susunod na slide, sinabi niya, "Ngayon, dumako tayo sa ika-4 na panggigipit." Sa pagkakataong ito, mula sa China, nagbulungan ang mga estudyante. Nagsulat ako sa aking kwaderno, ngunit nanginginig ang aking kamay. Isang fundamental na tanong ang umusbong sa aking isipan. Bakit hindi naging ganito ang aming bansa? Ang pinagmulan ng ika-4 na panggigipit ay ang China. Nagbago ang kapaligiran sa klase. Naramdaman kong mas nag-focus ang mga estudyante. Habang binubuklat ko ang aking kwaderno, naisip ko, iba ang laki ng China. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na kinaya ng Pilipinas. Sinabi ng propesor, noong 2010, may bagong sandata ang China na ipinakita sa mundo. Isang salita ang malaking lumitaw sa screen, rare earths. Dahil sa isang insidente sa West Philippine Sea, itinigil ng China ang pag-export ng rare earths na nakatarget sa Pilipinas. Ngunit ang totoong estratehiya ay ang pagpapaliit ng buong merkado. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, ibig sabihin po ba hindi lang Pilipinas ang naapektuhan? Umiling ang propesor. Parehong naapektuhan ang Pilipinas, mga kalapit bansa nito, at Amerika. Ngunit magkakaiba ang tindi ng epekto. Nagbago ang slide. Pag-asa sa rare earths mula sa Tisina, isang kalapit bansa. 58%. Amerika, 71%. Pilipinas, 92%. Napasinghap ako. 92%? Ang Pilipinas ang pinakamatinding tinamaan. Kinokontrol ng China ang 90% ng produksyon sa mundo at 92% nito ay inaasa ng Pilipinas mula sa China. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta. Krisis sa produksyon ng hybrid cars, motor at precision machinery. Panganib na huminto ang buong industriya ng pagmamanupaktura ng Pilipinas. Isang estudyante ang nagtanong, "Propesor, bakit po partikular na tinamaan ang Pilipinas?" Ipinaliwanag ng propesor. Ang mga kalapit bansa nito ay may alternatibong mapagkukunan. Ang Amerika ay may estratehikong reserba. Ang Pilipinas lamang ang agad na nalagay sa panganib. Nagsulat ako. Sa pagkakataong ito, tiyak na bumagsak na sila. Ngunit muli, hindi inaasahan ang naging tugon ng Pilipinas. Isang larawan ng pabrika ang lumitaw sa screen. Isang bodega na puno ng mga itinapong elektronikong produkto. Sinabi ng propesor, nag-focus ang Pilipinas sa teknolohiya ng pag-recycle ng rare earths. Sila ang unang bansa sa mundo na ginawang komersyal ang teknolohiya ng pagkuha ng rare earths mula sa mga itinapong elektronikong produkto. Nagulat ang mga estudyante. Nagpatuloy ang propesor. Habang ang China ay naghuhukay sa lupa, ang Pilipinas ay naghukay sa kanilang urban mines. Nagtawanan ng klase. Ipinaliwanag ng propesor. Kinuha nila ang rare earths mula sa mga itinapong cellphone, computer at sirang electronics. Itinaas nila ang recycling rate sa 90%. Isang graph ang lumitaw sa screen. 2010,
Halos 0% ang recycling ng rare earths sa Pilipinas. 2022. Ang teknolohiya ng Pilipinas sa pag-recycle ng rare earths, pangunahin sa mundo. Itinigil ko ang aking panulat. Mula sa basura, nakalikha sila ng yaman. Noong 2022, naging nangungunang bansa ang Pilipinas sa teknolohiya ng pag-recycle ng rare earths. Lubos nilang nabawasan ang kanilang pag-asa sa China at sa kabaligtaran, ang mga bansa sa buong mundo na ang bumibili ng teknolohiya ng Pilipinas. Nagbago ang slide, isang walang katulad na kaso kung saan ang bansang may teknolohiya at hindi ang bansang may minahan ang naging resource superpower. Pumalakpak ang mga estudyante. Tumango rin ako. Talagang kahanga-hanga ito. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide, ngunit hindi dito nagtatapos ang panggigipit ng China. Natahimik ang klase. Lumitaw ang mga salita sa screen. ICU sa kasaysayan at paghihiganting pang-ekonomiya. Mula 2012, sinimulan ng China ang pang-ekonomiyang paghihiganti sa Pilipinas gamit ang issue sa kasaysayan. At ang paghihiganting ito ay walang katulad na nakatarget lamang sa Pilipinas. Lumitaw ang isang listahan. Pagbabawal sa mga group tour papuntang Pilipinas. Panggugulo sa operasyon ng mga kumpanyang Pilipino. Ganap na pagban sa mga cultural content ng Pilipinas. Hindi opisyal na mga restriksyon sa kalakalan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, ito po ay isyung pampolitika. Maituturing po ba itong panggigipit na pang-ekonomiya? Ginamit ng China ang ekonomiya bilang sandata at ang dulo ng sandatang iyon ay nakatutok lamang sa Pilipinas. Yumuko ako. May kung anong hindi maganda sa pakiramdam ko. Ang inaasahang pinsala ay bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Sa maikling panahon, inaasahang liliit ang industriya ng turismo at export ng Pilipinas. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta, taunang pagkalugi ng bilyon-bilyon, pagliit ng turismo, distribusyon at industriya ng pagmamanupaktura. Ngunit ang tugon ng Pilipinas ay muli na namang. Alam ko na, hindi inaasahan. Binawasan ng Pilipinas ang pag-asa nito sa China at inayos muli ang kanilang merkado. Isang mapa ang lumitaw sa screen. Mga palaso na tumuturo sa Timog Silangang Asya, Amerika at Europa. Ipinaliwanag ng propesor. Pinalawak nila ang kanilang turismo sa Timog Silangang Asya at Kanluran. Pinalawak nila ang kanilang pagmamanupaktura at content export sa gitnang silangan at Europa. Binawasan ng mga kumpanya ang produksyon sa loob ng China at pinabilis ang pag-alis dito. Susunod na slide, pag-asa ng Pilipinas sa China, 2012, 22%, 2019, 19%. Export sa Timog Silangang Asya, naitala ang pinakamataas sa kasaysayan. Naglakad ang propesor sa harapan. Ilang taon ang lumipas, nagbago ang Pilipinas tungo sa isang istruktura na kayang lumago kahit walang China. Hinigpitan ko ang hawak sa aking panulat. Sa huli, sinabi ng propesor, hindi bumagsak ang Pilipinas dahil sa paghihiganti ng China. Sa halip, ginawa nila itong isang turning point para makalaya sa pag-asa sa China. Napigil ng klase ang kanilang hininga. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Profesor, bakit po laging ganito ang reaksyon ng Pilipinas? Bakit hindi ito magawa ng ibang bansa? Magandang tanong. Iyan ang tatalakayin natin sa susunod na pagkikita. Nagbago ang slide. Ang apat na panggigipit na ating natalakay. Ang ganap na pagkawasak pagkatapos ng digmaan, ang paglilimita sa teknolohiya at yaman ng kalapit bansa mula dekada 70, ang pagbabawal sa teknolohiya ng Amerika mula dekada 80, at ang panggigipit sa yaman at ekonomiya ng China. Oo, apat na kapangyarihan ang gumipit sa Pilipinas, ngunit hindi ito bumagsak. Binuksan ko ang aking kwaderno, nanginginig ang aking kamay. Bakit lahat sila ay tinarget ang Pilipinas at bakit sila nabigo? Kinausap ako ng katabi kong Amerikanong estudyante. Hadi, inangat ko ang aking ulo. Ayos ka lang? Ngunit hindi ako ayos. Sa unang pagkakataon, isang damdamin na iba sa pagdududa ang umusbong sa akin. Respeto, at kasabay nito, takot. Bakit hindi naging ganito ang aming bansa? Dahan-dahan akong lumabas ng silid-aralan. Pakiramdam ko ay sabik na ako at kasabay nito ay takot para sa susunod na klase. Inihanda ng propesor ang susunod na slide. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang panggigipit. Binuklat ko ang aking kwaderno. Sinabi ng propesor,
Ang ikalimang panggigipit ay muli na namang mula sa inyong bansa, Hadi. Nanigas ang aking katawan. Muli, ang aming bansa. Nagulat na ako sa katotohanan ang aking bansa ay naging sanhina ng panggigipit. At ngayon ay muli na naman itong lumitaw. Huminahon ang boses ng propesor. Sa pagkakataong ito, mas direkta ang pag-atake. Isang petsa ang malaking lumitaw sa screen, Hulyo 4, 2019. At 3 produkto ang lumitaw. Hydrogen fluoride, photoresist, fluorinated polyamide. Ipinaliwanag ng propesor, ito ang 3 estratehikong materyales na kayang pumigil sa industriya ng semiconductor at display ng Pilipinas. Napasinghap ang mga estudyante. Hinigpitan ko ang hawak sa aking panulat. Nagpatuloy ang propesor. Pagkatapos ng isang hatol tungkol sa issue sa kasaysayan, nagpasya ang gobyerno ng aming bansa na gumanti sa pamamagitan ng paggamit sa mga estratehikong materyales. Nagbago ang screen. Opisyal na dahilan. Pag-aalala sa seguridad. Tunay na target. Ang industriya ng Pilipinas. Ipinaliwanag ng propesor. Binago nila ang proseso ng pag-export ng 3 pangunahing materyales sa individual permit basis. Kinailangan ng average na 90 hanggang 180 araw na paghihintay. Sa katunayan, isa itong paghinto sa pag-export. Nagbulungan ng mga estudyante. Nagtaas ako ng kamay. Propesor, tumingin sa akin ang propesor. Sinabi ko sa pinakamahinahong paraan, in-apply lang po ng aming bansa ang mga internasyonal na pamantayan. Hindi po ba't isang labis na interpretasyon iyan? Tila naghihintay ang propesor at ipinakita ang isang dokumento. Isang internal na dokumento mula sa Ministry of Trade, Industry and Energy ng aking bansa. Isang pangungusap na nakasulat sa aming wika ang malaking lumitaw sa screen. Layunin na pahinain ang kakayahan ng semiconductor ng Pilipinas. Namula ang aking mukha. Sinabi ng propesor, nakasulat dito na ang hakbang na ito ay may layuning pahinain ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Natahimik ang klase. Wala akong nagawa kundi manahimik. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang propesor. Malinaw ang inaasahan ng aming bansa. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta. Agad na paghinto ng mga pabrika ng semiconductor ng Pilipinas. Pagbagsak ng industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Sinabi ng propesor, may posibilidad na agad na huminto ang mga pabrika ng semiconductor ng Pilipinas. May panganib na bumagsak ang industriya ng semiconductor na bumubuo sa malaking bahagi ng kabuuang export ng Pilipinas. Isang susunod na slide ang lumitaw. Isang headline mula sa media ng aming bansa. Industriya ng semiconductor ng Pilipinas. Hihinto sa loob ng 3 buwan. Sinabi ng propesor, inaasahan ng media ng aming bansa na hihinto ang industriya ng Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Natahimik ako. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Ngunit ang tugon ng Pilipinas, isang larawan ng pabrika ang lumitaw. Isang laboratorio na may ilaw 24 oras. Ipinaliwanag ng propesor. Agad nilang idineklara ang lokalisasyon ng mga materyales. Ang mga lokal na chemical manufacturer ay nagsimulang mag-develop 24 oras. Susunod na larawan, isang eksena ng emergency meeting. Sinabi ng propesor, iniba rin nila ang kanilang supply chain. Nag-emergency contract sila sa mga kumpanya sa Belgium at Germany. At ang huling slide, proyekto ni gobyerno para sa materyales, piyesa at kagamitan. Sinabi ng propesor, nagsimula ang gobyerno ng isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon para sa lokalisasyon ng mga materyales, piyesa at kagamitan. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, gaano po katagal ang inabot nila? Pinalitan ng propesor ang screen. Hydrogen fluoride. Mula 90% pag-asa sa amin, bumaba sa 7%. Photoresist. Mula 10% lokal na produksyon, umakyat sa 80%. Oras ng paghinto ng proseso, 0 segundo. Naghiyawan ang klase. Nagpatuloy ang propesor. Hindi huminto ang proseso kahit 1 segundo at ipinakita niya ang susunod na slide. Pagbagsak. NG Benta NGA. Kumpanya namin, ang industriya ng materyales ng Pilipinas, nakaranas ng pinakamalaking paglago sa kasaysayan. Naglakad ang propesor sa harapan. Ang layunin ng aming bansa ay pahintuin ang Pilipinas. Ngunit ang huminto ay ang mga kumpanya namin. Pakiramdam ko ay nanigas ang aking puso. Paano nangyari ito?
Inihanda ng propesor ang susunod na slide. Ngunit hindi dito nagtatapos ang panggigipit. Nag-focus ang mga estudyante. Sinabi ng propesor, sa pagkakataong ito, Amerika. Ngunit ang panggigipit ng Amerika sa pagkakataong ito ay iba ang kalikasan kumpara sa mga nauna. Lumitaw ang mga salita sa screen. Digmaan sa pagitan ng US at China sa semiconductor. Ipinaliwanag ng propesor. Naging seryoso ang tunggalian ng Amerika at China sa semiconductor. At napagpasyahan ng Amerika na masyadong malalim ang ugnayan ng mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas at China. Susunod na slide. MGA kumpanya ni Pilipinas, umalis sa China. Sinabi ng propesor, nagsimulang gipitin ng Amerika ang Pilipinas. Nilimitahan nila ang pagpasok ng mga kagamitan ng mga kumpanyang Pilipino sa China at ipinagbawal ang pagpapakilala ng mga makabagong proseso. Lumitaw ang isang listahan. Limitasyon sa pagpasok ng kagamitan sa China, pagbabawal sa mga advanced process na mas mababa sa 17 nanometer, pagbabawal sa pagpapalawak ng mga pabrika sa China, sinabi ng propesor. Sa katunayan, ginamit nila ang industriya ng semiconductor ng Pilipinas bilang kasangkapan laban sa China. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, hindi po ba't isang patakaran ito ng Amerika para protektahan ang Pilipinas? Umiling ang propesor. Kung ganoon, bakit nila pinayagan ang mga flexible na exception para sa sarili nilang mga kumpanya? Nais nilang itali ang Pilipinas. Napamulat ako. Pati Amerika, pinipigilan ang Pilipinas? Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang propesor. Ang inaasahan ng Amerika, mapipilitan ang Pilipinas na pumili sa pagitan ng Amerika at China. At sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi piliin ang Amerika. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta, ganap na pagpanig ng Pilipinas sa Amerika. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Ngunit ang tugon ng Pilipinas ay muli na namang hindi inaasahan. Isang larawan ng isang pagpupulong. Sinabi ng propesor, hindi agad tinanggap ng Pilipinas ang kahilingan ng Amerika. Nagsimula sila ng multi-level na diplomatikong negosasyon. Susunod na larawan, isang malaking pabrika na itinatayo. Ipinaliwanag ng propesor, ginamit ng mga kumpanya ng semiconductor ng Pilipinas ang isang estratehiya kung saan pinanatili nila ang kanilang mga pabrika sa China sa loob ng teknikal na limitasyon. Kasabay nito, nagtayo sila ng malalaking pabrika ng semiconductor sa loob ng Amerika. Nagulat ang mga estudyante. Sinabi ng propesor, isang two-pronged strategy. Pinanatili nila ang kooperasyon sa Amerika at hindi rin nila pinutol ang relasyon sa China. Nagbago ang screen. Resulta, napanatili ang nangungunang posisyon sa larangan ng semiconductor manufacturing equipment at materyales sa mundo. Nakumpleto ang isang istruktura kung saan parehong kailangan ng Amerika at China ang Pilipinas. Tumayo ang propesor sa harapan. Ginitip ng Amerika ang Pilipinas, ngunit hindi ito nagpasakop sa alinman. Sa halip, lalo pa nilang pinalakas ang sarili nilang teknolohikal na kakayahan. Nalito ako ng husto. Sa huli, sinabi ng propesor, ang panggigipit ay hindi nagdulot ng pagsuko o paghihiwalay, kundi isang kabalintunaan na lumikha ng isang supply chain na nakasentro sa Pilipinas. Binalot ng katahimikan ng klase. Ibinaba ko ang aking panulat. Paano nangyari ito? Bakit ang Pilipinas lang ang nakakagawa ng ganitong pagbaliktad? Habang inihahanda ng propesor ang susunod na slide, sinabi niya, ngayon, dumako tayo sa ika-6 na panggigipit. Huminga ako ng malalim. Pinalitan ng propesor ang slide. Ika-6 na panggigipit. Lumitaw ang mga salita sa screen. Panggigipit sa pag-aayos ni global supply chain. Sinabi ng propesor, pagpasok ng 2020s, sinimulan ng Amerika, China at Europa ang kani-kanilang pag-aayos ng supply chain na nakasentro sa sarili nilang bansa. Nag-focus ang mga estudyante. Ipinaliwanag ng propesor, karamihan sa mga middle power na bansa ay napilitang pumili ng isang panig sa gitna ng panggigipit na ito. Kampo ng Amerika o kampo ng China. Lumitaw ang isang listahan sa screen. Tugon NG karamihang bansa. Nagbabago ang estratehiya sa tuwing nagbabago ang administrasyon, sinabi ng propesor. Ang problema ay sa tuwing nagbabago ang gobyerno, nagbabago rin ang patakaran sa teknolohiya. Natitigil ang pamumuhunan, nakakansela ang mga proyekto,
at humihinto ang pag-unlad. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, ganoon din po ba sa Pilipinas? Umiling ang propesor. Ang Pilipinas ang nag-iisang exception. Nagbago ang slide. Ang pagiging konsistente ng Pilipinas. Mga bagay na napanatili kahit nagbago ang administrasyon. Pamumuhunan sa semiconductor, teknolohiya para sa susunod na henerasyon ng enerhiya, pagdevelop ng baterya, proyekto sa kalawakan. Naglakad ang propesor sa harapan. Kahit nagbago ang administrasyon sa Pilipinas, hindi nila itinigil ang pamumuhunan sa mga pangunahing teknolohiya. Isang estudyante ang nagtanong, Propesor, bakit po hindi natitinag ang Pilipinas? Tumigil sandali ang propesor. At dahan-dahang sinabi, dahil ito ay isang bansang may gunita ng kaligtasan. Natahimik ang klase. Nagpatuloy ang propesor. Ito ay isang bansa na kailangang umasa sa ibang bansa para sa yaman, enerhiya at maging sa pagkain. Kaya't malinaw ang kanilang pagpipilian. Ang teknolohiya ay hindi isang pagpipilian, kundi isang paraan para mabuhay. Hinigpitan ko ang hawak sa aking panulat. Pinalitan ng propesor ang slide. Bilang resulta, nagunahan ang Amerika at Sina na makuha ang panig ng Pilipinas. Isang graph ang lumitaw sa screen. Pagtaas ng estratehikong halaga ng teknolohiya ng Pilipinas. Sinabi ng propesor, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay naging sentro ng pandaigdigang supply chain at ipinakita niya ang sumusunod na pangungusap. Di tulad ng karamihan sa mga bansa kung saan bumabagsak ang teknolohiya sa tuwing nagbabago ang administrasyon, ang Pilipinas ang nag-iisang modelo sa mundo kung saan lalo pang humusay ang teknolohiya. Pabulong kong sinabi sa sarili, sa aming bansa sa tuwing nagbabago ang administrasyon, lalo pang nababawasan ang pamumuhunan sa teknolohiya. Inihanda ng propesor ang susunod na slide. At ang huling kaso, isang larawan ng isang nuclear power plant ang lumitaw sa screen. Ang merkado ng nuclear power sa Europa. Ipinaliwanag ng propesor. Nang tangkain ng Pilipinas na pumasok sa merkado ng susunod na henerasyon ng nuclear reactor sa Europa, sinimulan silang hadlangan ng France, Amerika at Sina. Nakinig ang mga estudyante. Sinabi ng propesor, ang mga pamantayan sa regulasyon ng nuclear sa Europa ang pinakamahigpit sa buong mundo. Isa itong istruktura na halos pumipigil sa pagpasok ng Pilipinas. Lumitaw ang isang listahan sa screen, pagkaantala sa teknikal na sertipikasyon, paghihigpit sa pagsusuri ng mga dokumento, malakas na lobbying mula sa France. Sinabi ng propesor, partikular na malakas ang lobbying ng France para hadlangan ang Pilipinas. Isang estudyante ang nagtanong, Professor, ang kompetisyon sa nuclear power ay isang labanan ng teknolohiya. Maaari po bang hindi ito panggigipit? Ipinakita ng propesor ang mga datos, mga tala ng direktang lobbying ng France sa iba't ibang gobyerno. Isang internal na dokumento ng EU, mga pahayag na naglalayong hadlangan ng Pilipinas lamang dahil sa kakulangan ng kredibilidad ng mga bansang hindi kasapi ng EU. Nagbulungan ang klase. Sinabi ng propesor, malinaw ang inaasahan ng Europa. Hindi malalampasan ng Pilipinas ang mahigpit na mga regulasyon. Kahit na malampasan nila, aabutin ito ng ilang dekada. Lumitaw ang mga salita sa screen. Inaasahang resulta. Pagkabigo ng susunod na henerasyon ng reaktor ng Pilipinas na makapasok sa merkado ng Europa. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Ngunit ang tugon ng Pilipinas, isang larawan ng isang laboratorio ang lumitaw. Tambak na mga dokumento, ipinaliwanag ng propesor. Muli nilang sinuri ang 100,000 pahina ng teknikal na datos. Natugunan nila ang mga pamantayan sa regulasyon 100%. Itinaas nila ang antas ng mga safety test na mas mataas pa sa pamantayan ng EU. Susunod na larawan, pagtatayo ng planta sa gitnang silangan. Sinabi ng propesor, at direkta silang nakipagnegosasyon sa mga bansang tulad ng United Kingdom, Poland at mga bansa sa gitnang silangan. Nagbago ang slide. MGA, tagumpay ng susunod na henerasyon ng reaktor ng Pilipinas. Pinakamataas na antas ng kaligtasan sa mundo, pinakamababang budget, pinakamaikling panahon ng pagtatayo. Tumayo ang propesor sa harapan. Sa isang merkado na ilang dekadang pinaghandaan ng France at Amerika, biglang pumasok ang huling dumating na Pilipinas. Pumalakpak ang mga estudyante. Nagpatuloy ang propesor.
Ito ay isang bansa na umaasa sa imported na enerhiya pagkatapos ng digmaan. Pagdating ng 2020s, naging isang bansa na nag-export ng pinakamataas na antas ng teknolohiya sa enerhiya sa mundo. Nayanig ang aking pag-unawa. Ipinakita ng propesor ang huling pangungusap. Sa isang merkado na pinaghaharian ng mga dambuhala, isang bansang dating maliit ang naging pandaigdigang pamantayan. Ang nag-iisang kaso, napigil ng klase ang kanilang hininga. Tumayo ang propesor sa harap ng pisara. Sa ngayon, nakita natin ang 6 na panggigipit. Isang listahan ang lumitaw sa screen. Lahat ng 6 na panggigipit na ito ay nagtangkang pabagsakin ang Pilipinas. At sinabi ng propesor, ngunit hindi bumagsak ang Pilipinas. Tumingin ang propesor sa mga estudyante at nagtanong, bakit? Bakit ang Pilipinas lang ang nakagawa nito? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, sinuwerte lang po ba sila? Umiling ang propesor. Walang 6 na beses na sunod-sunod na swerte, sinabi ng isa pang estudyante. Dahil po ba sa tulong ng Amerika? Muling umiling. Ang Amerika ay isa rin sa mga nanggipit. Nagtaas ako ng kamay. Propesor, tumingin sa akin ang propesor. Nanginginig ang boses ko nang magtanong. Kung gayon, ano po talaga ang dahilan? Bakit ang Pilipinas lang ang nakagawa nito? Ngumiti ang propesor at sumulat ng isang pangungusap sa pisara. Ang bansang ginagawang paglago ang panggigipit, sinabi ng propesor. Ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas ay hindi lamang dahil sa teknolohiya o yaman nito. May mas malalim na dahilan. Sa unang pagkakataon, may narinig akong gumuho sa loob ko. Ang aking pagmamalaki ba sa aking bansa? O ang aking pagkiling laban sa Pilipinas? At isang mas nakakatakot na tanong ang lumitaw. Ano nga bang klaseng bansa ang Pilipinas? Sumulat ang propesor sa pisara. Panggigipit, pagbagsak. At sinabi niya, ito ang naging formula ng kasaysayan. Pinalitan ng propesor ang slide. Lumitaw ang mga pangalan ng bansa sa screen. Venezuela, Iran, Cuba, Argentina, Indonesia, Pakistan. Ipinaliwanag ng propesor. Lahat ng bansang ito ay sumuko sa panggigipit ng mga dambuhala. Susunod na slide. Ang aming bansa pagkatapos ng 1997 Asian Financial Crisis, nanigas ang aking katawan. Sinabi ng propesor, ang inyong bansa ay dumanas din ng mahabang panahon ng paghina pagkatapos ng krisis sa ekonomiya. Nanginginig ang aking kamay. Naglakad ang propesor sa harapan. Ang panggigipit ay nagpapaluhod sa mahihinang bansa. Ito ang formula. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, ngunit may isang exception. Natahimik ang klase. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, bakit po hindi naaangkop ang formulang iyon sa Pilipinas? Ngumiti ang propesor. Dahil may mga singularity points ang Pilipinas. Nagbago ang slide. Singularity point 1. Bilis diskarte. Ipinaliwanag ng propesor. Agad na kumikilos ang Pilipinas sa sandali ng panggigipit. Lumitaw ang mga halimbawa, regulasyon sa materyales ng aming bansa. Sa loob ng datong linggo, gumagana na ang alternatibong linya. Pagbabawal sa teknolohiya ng Amerika, agad na idineklara ang sariling pagdevelop, panggigipit sa rare earths ng Tsina. Sa loob ng umang taon, ginawang komersyal ang recycling system. Sinabi ng propesor, ang ibang bansa, nagpupulong, ang Pilipinas, kumikilos. Tumango ang mga estudyante. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Singularity point 2. Pagkakaisa ng MGA mamamayan. Bayanihan. Isang larawan ang lumitaw sa screen. Mga boluntaryo sa panahon ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, ang disiplinadong pag-uugali sa panahon ng lindol, ang pagbibigayan sa gitna ng kakulangan ng face mask noong 2020. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor, hindi dahil sa utos ng gobyerno, kundi ang mga mamamayan mismo ang nauunang kumilos. Kapag may krisis, ang buong lipunang Pilipino ay nagkakaisa. Pabulong kong sinabi, hindi ganito sa aming bansa. Ipinakita ng propesor ang ikatlong slide. Singularity point 3. Mekanismo ng krisis bilang hudyat. Sa tuwing ginigipit ang Pilipinas, isang pattern ang nauulit. Kapag may panlabas na panggigipit, idinedeklara nila ang teknolohikal na kasarinlan. Nagiging mas sopistikado ang industriya at sinasakop ang pandaigdigang merkado. Naglakad ang propesor sa harapan.
Tinatanggap ng Pilipinas ang panggigipit hindi bilang isang krisis, kundi bilang isang hudyat para sa ebolusyon ng teknolohiya. Napasinghap ang mga estudyante. Nagpatuloy ang propesor. Kapag ginigipit ang ibang bansa, iniisip nila kung paano magtitiis. Tumigil siya sandali. Ang Pilipinas, iniisip kung paano ito malalampasan. Binalot ng katahimikan ang klase. Ibinaba ko ang aking panulat. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Kung gayon, bakit ang Pilipinas lang ang nakagawa nito? Nag-focus ang mga estudyante. Dahan-dahang sinabi ng propesor, may mga fundamental na dahilan. Nagbago ang screen. Fundamental na dahilan. Iba ang direksyon ng pananagutan. Ipinaliwanag ng propesor. Karamihan sa mga bansa, kapag may krisis, naghahanap ng sisisihin. Kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng oposisyon, kasalanan ng Amerika, kasalanan ng Tsina, tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ang propesor, ngunit tinatanggap ng Pilipinas ang krisis bilang isang tanong. Ano ang dapat nating baguhin? Lumitaw ang isang pangungusap sa screen. Ang Pilipinas ang nag-iisang bansa na hinahanap ang pananagutan sa loob at hindi sa labas. Isang estudyante ang napabulalas sa paghanga. Ipinakita ng propesor ang susunod na slide. Fundamental na dahilan. 2. Nakasentro sa komunidad, hindi sa individual. Sinabi ng propesor. Lahat ng pagtugon sa krisis sa Pilipinas ay nagsisimula sa pagkilos ng tayo, hindi ng ako. Lumitaw ang mga halimbawa. Gawaing voluntaryo sa panahon ng sakuna. Mga pista sa komunidad at sama-samang paggawa, bayanihan. Teamwork sa mga proyekto para sa teknolohiya. Huminahon ang boses ng propesor. Ang lahing ito ay nauunang kumilos para sa kanilang sarili bago ang sinuman. Hindi ko maiangat ang aking mukha. Ipinakita ng propesor ang huling slide. Fundamental na dahilan. 3. Istruktura na tinatanggap ang panggigipit bilang pag-aaral, hindi pagkabigo. Lumitaw ang mga halimbawa sa screen. Regulasyon sa materyales ng aming bansa, pambansang paglago ng industriya. Pagbabawal sa teknolohiya ng rocket ng Amerika, pagkumpleto ng sariling space program, panggigipit sa rare earths ng China, nanguna sa mundo sa recycling technology. Sinabi ng propesor, ang panggigipit ay hindi nag-iwan ng peklat sa Pilipinas. Nag-iwan ito ng mga hagdan. Napigil ng buong klase ang kanilang hininga. Lumunok ako at nagtaas ng kamay, propesor. Tumingin sa akin ang propesor. Nanginginig ang boses ko nang magtanong, bakit po hindi naging katulad ng Pilipinas ang aming bansa? Natahimik ang klase. Tinitigan ako ng propesor sandali at sinabi, ang inyong bansa ay tinanggap ang panggigipit bilang isang kahihiyan. Ang Pilipinas ay tinanggap ito bilang isang pagkakataon. Nayanig ang aking mga mata. Nagpatuloy ang propesor. Tinanggap ng inyong bansa ang Asian Financial Crisis bilang isang pambansang kahihiyan. Kaya't huminto kayo. Ang Pilipinas, sa bawat pagkakataon, ay tinanggap ang panggigipit bilang isang utos para lumago. Kaya't patuloy silang tumakbo. Wala akong masabi. Sumulat ang propesor ng huling pangungusap sa pisara. Hindi sumusuko ang Pilipinas sa malalakas. Sa halip mas lumalakas sila sa pamamagitan ng malalakas. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Sa huli, sinabi ng propesor, sinubok ng mga dambuhala ang Pilipinas. Ngunit ginawa ng Pilipinas ang mga pagsubok na iyon bilang kanilang entablado. Binalot ng katahimikan ang buong klase. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Tiningnan ko ang pangungusap na nakasulat sa pisara. Hindi sumusuko ang Pilipinas sa malalakas. Tiningnan ko ang aking kuwaderno. Nanginginig ang aking sulat. Ang panggigipit ay isang hagdan para sa Pilipinas. Nilampasan ng Pilipinas ang malalakas. Sa unang pagkakataon, umamin ako. Pabulong kong sinabi sa sarili. Ngayon, muli kong sinuri ang isang bansa at hindi ko maiwasang aminin. Espesyal ang Pilipinas. Inihanda ng propesor ang huling slide. Ito na ang huli. Nag-focus ang mga estudyante. Inangat ko ang aking ulo. Pinalitan ng propesor ang screen. Dalawang magkatabing larawan ang lumitaw. Sa kaliwa, ang Pilipinas noong 1945. Isang lungsod na naging abo, mga guhong gusali. Sa kanan, ang Pilipinas noong 2023. Ang skyline ng Maynila sa gabi, kumikinang. Dahan-dahang sinabi ng propesor, 70 taon. Napasinghap ang buong klase. Nagpatuloy ang propesor.
Sa loob ng 70 taon, isang bansa na mula sa guho ay umakyat sa pagiging isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Isang bansa na mula sa abo ng digmaan ay naging leader sa larangan ng sasakyan, precision machinery, makabagong materyales at kalawakan. Nagbago ang screen. MGA tagumpay ng Pilipinas. Ekonomiyang pang world class, sentro ng global supply chain. Ang pinakamatatag na demokrasya sa Asya, isang bansang pinatatakbo ng teknolohiya. Pumalakpak ang mga estudyante. Tinaas ng propesor ang kanyang kamay para patahimikin sila. Ngunit ito ay resulta lamang. Lumakad ang propesor sa harapan. Ang mahalaga ay ang proseso, ang landas na tinahak ng Pilipinas. Pagkawasak pagkatapos ng digmaan, desisyon para sa teknolohiya. Paglilimita sa teknolohiya ng kalapit bansa noong dekada. 70. Pag-unlad ng sariling teknolohiya. Pagbabawal sa teknolohiya ng Amerika noong dekada 80, kasarinlan sa space development. Panggigipit sa yaman ng Tsina noong 2010s. Nanguna sa mundo sa recycling technology. Regulasyon sa materyales ng kalapit bansa noong 2019, kasarinlan sa industriya ng materyales. Pandaigdigang panggigipit noong 2020s, sentro ng supply chain. Sinabi ng propesor, sa bawat pagkakataon, may panggigipit. Sa bawat pagkakataon, ang inaasahan ay pagbagsak. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang resulta ay paglago. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, magpapatuloy po ba ang Pilipinas na maging ganito? Nag-isip sandali ang propesor at sinabi, hindi ko alam. Ngunit isa lang ang sigurado. Sumulat ang propesor sa pisara, hindi matatapos ang panahon ng panggigipit. At sinabi niya, patuloy na magkakaroon ng mga hidwaan sa mundo. Patuloy na manggigipit ang mga dambuhala. Darating ang mga bagong krisis. Naging tensyonado ang mga estudyante. Nagpatuloy ang propesor, ngunit napatunayan na ng Pilipinas na kaya nilang mabuhay sa gitna ng panggigipit. Hindi. Na kaya nilang mas lumakas sa pamamagitan ng panggigipit. Nagbago ang screen. Ang lahi na nakakumpleto ng formula ng pagbaliktad sa panggigipit na hindi nagawa ng anumang bansa sa mundo. Tumingin ang propesor sa mga estudyante. Ito ang dapat ninyong tandaan. Dahan-dahang sinabi ng propesor, hindi ang kapangyarihan ng mga dambuhala ang naghahari sa mundo. Ang kalooban na malampasan, ang panggigipit ang nagbabago sa mundo. Tahimik ang klase. Ipinakita ng propesor ang huling slide. Hindi isang maliit na bansa ang Pilipinas. Huminahon ang boses ng propesor. Hindi na isang maliit na bansa ang Pilipinas. Isang bansa na hindi bumabagsak kahit gipitin. Isang bansang ginagawang hagdan ang panggigipit. Isang bansa na kailangan ng mundo. Pumalakpak ang mga estudyante. Hindi ako pumalakpak. Nakatitig lang ako sa pisara. Sa huli, sinabi ng propesor, ito ang conclusion ng klase na ito. Sumulat siya ng malalaking letra sa pisara. Hindi kinamuhian ng Pilipinas ang malalakas. Nilampasan nila ito. Nagbuntong hininga ang propesor. Tapos na ang klase. Tumayo ang mga estudyante at pumalakpak. Ako ay nanatiling nakaupo. Isa-isang lumabas ang mga estudyante. Ako ay nakaupo pa rin. Tiningnan ako ng propesor. Dahan-dahan siyang lumapit. Hadi, inangat ko ang aking ulo. Sinabi ng propesor. Ayos ka lang ba? Nanahimik ako sandali. At tapat na sinabi, hindi po, hindi ako ayos. Ngumiti ang propesor. Normal lang na hindi ka maging ayos. Nanginginig ang boses ko nang magtanong, Propesor, ngayon, lahat ng pinaniniwalaan ko ay nayanig. Tumango ang propesor. Iyan ang pag-aaral. Tiningnan ko ang aking kuwaderno. Puno ng sulat. Sinabi ko, Propesor, tinuruan ako na ang aming bansa ang pinakamahusay. Naniniwala ako na ang teknolohiya ng aming bansa ang pinakamagaling sa mundo. Tahimik na nakikinig ang propesor. Nagpatuloy ako. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang aming bansa ay huminto sa harap ng panggigipit, na ang Pilipinas ay patuloy na tumakbo sa gitna ng panggigipit. Huminahon ang aking boses. Minamaliit ko ang Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit sila binibigyan ng ganitong pansin. Inilagay ng propesor ang kanyang kamay sa aking balikat. Hadi, ang pagkilala sa Pilipinas ay hindi nangangahulugang pagtanggi sa iyong bansa. Tiningnan ko ang propesor. Ang iyong bansa ay isang dakilang bansa rin. Ngunit ang Pilipinas ay isa ring dakilang bansa. Sa ibang paraan nga lang. Dahan-dahan akong tumango.
na perpekto ng aming bansa ang teknolohiya, ginawang paglago ng Pilipinas ang panggigipit. Parehong kahanga-hanga. Sa huli, sinabi ng propesor, Hadi, lumago ka ngayon dahil sa lugar kung saan nasira ang pagkiling, doon pumasok ang katotohanan. Dahan-dahan akong tumayo. Habang naglalakad sa pasilyo, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang campus ng Harvard. Hindi pala galit ang nararamdaman ko sa Pilipinas, kundi takot. At sa unang pagkakataon, tapat kong inamin. Hindi na dapat habulin ng aming bansa ang Pilipinas. Panahon na para matuto kami sa Pilipinas. Nagpunta ako sa aklatan. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Hindi na bilang isang pagkiling, kundi bilang isang katotohanan. Hindi na bilang inggit, kundi bilang respeto. May nagsimulang magbago sa loob ko at naintindihan ko na ngayon ang turning point ng aking buhay. Ang araw na muli kong sinuri ang isang bansa. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Sa isang panahon kung saan winawasak ng panggigipit ng mga dambuhala ang mga bansa, isang bansa lamang ang ginawang hagdan ang panggigipit na iyon. Hindi ito katapusan kapag bumagsak ka, kundi lalo kang lumalakas sa bawat pagbagsak. Kaya ngayon, nagtatanong ang mundo, saan nga ba gawa ang lahing iyon? Simple lang ang sagot, dahil sila ay mga Pilipino. Salamat sa panonood ng mahabang video na ito. Magkita-kita tayo bukas para sa mas magandang video.